Isang lalaki, walang awang bumibiktima raw ng ilang kababaihan sa Metro Manila at kalapit bayan. Ang kanyang modus, mag-book ng mga freelance massage therapist. Pero sakit ng katawan at matinding trauma ang iniiwan niya sa mga masahista. Sir, masahe lang yung pinunta ko dito. Tama na! Paano matatapos ang paghahasik ng lagim ng suspect? Noong 2021, nang magsimulang maging freelance massage therapist, ang 27 years old na si Lynn, hindi niya tunay na pangalan. Sa loob ng 3 taon, ito ang naging trabaho ni Lynn para suportahan ang kanyang 4 na anak. Kumbaga kasi maiipon mo lang naman siya sa isang linggo kasi in 1 week hindi rin naman lagi ka magkakaroon ng kliyente. Ang lang naman po doon is hawak mo yung oras mo. Pero lingid sa kaalaman ni Lynn, ang hanap buhay niya palang ito ang maglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Kwento ni Lynn, bandang alas 5 ng hapon ng March 21, 2024, isang kliyente ang nag-book sa kanya ng masahe sa pamamagitan ng social media. Pagka-send niya po ng mga details, tapos yung number niya kung saan siya tatawagan, kasi kailangan na i-confirm ko muna. Maayos mo siya kausap. Nag-text siya na nagpapabili siya ng sigarilyo. Sabi ko sa kanya, sige po. Sa kuha ng closed circuit television o CCTV mula sa isang hotel sa Antipolo City, alas 6 ng gabi, makikita ang pagliting ng isang motorsiklo. Ilang saglit pa, dumating na rin si Lynn sa hotel. Sir, yung pinabili ninyo. Ito na. Yan ang gusto ko. Masunurin. Sir, yung service po ninyo kombi ng Swedish, Shiatsu, tsaka Reflexology. Tama po ba? Oo. 1K po yun. Sabi niya lang, sige, magkano lahat, ganyan. Kasama po yung yosi mo, ganito, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, wait lang. Ako, ayaw gumana ng money transfer eh. Walang mahina siguro signal dito. Okay lang, sir. Antayin ko na lang po mamaya. Mag-ready na po kayo. Okay lang? Okay lang po. Nag-typing ako na waiting sa payment. Ganon. Kasi para po alam nila, aware sila na safe din po ako, ganon. Habang typing po ako ng ganon, may kinuha siya. Pero ikinagulat ni Lynn ang request sa kanya ng lalaki. Huwag kang kikilos. Sir? Ha? Huwag kang kikilos. Sir, ano to? Saan niyo, bilis. Bakit po? Nilala niya ako sa CR, doon lang ako naimasmasan na nasa sitwasyon ako di pala maganda. Gawin mo lang lahat ng gusto ko walang mangyayari sa'yo. Sir? Hubad! Ano po, sir? Hubad. Ano kung hubad? Tatawaran ko sa ito. Hubad! Sir? Maligo ka. Ano? Uulitin ko ba ba? Maligo ka. Sir? Sir? Sa loob ng CR, itinali ng lalaki ang mga kamay ng masahista. Matapos maitali ang biktima, hinila ng suspect si Lynn pabalik sa kama. Tinalkal niya muna yung bag ko, tinignan niya lahat. Ayon kay Lynn, binuksan ng suspect ang kanyang cellphone at kinuha ang pera sa nasa kanyang online account. Daming lang ano mo, ha? Pero hindi pa pala rito matatapos ang kalbaryo ni Lynn dahil hindi lang pera ang nanakawin sa kanya ng suspect. Alas 6 ng gabi noong March 21, 2024, nagtungo ang masahista na si alias Lynn sa isang hotel sa Antipolo para sa isang kliyente.
Ubad! Ano po, sir? Ubad. Pero pagpasok sa kwarto, makailang sandali lang ay tinutukan na siya ng ice pick at pilit siyang pinagubad ng kanyang kliyente sa loob ng CR. Sir! Itinali rin ng lalaki ang kanyang mga kamay. Hayop ka. Walang awang pinagsamantalahan ng suspect ang masahista. Tama na! Ayon kay Lynn, kinunan pa raw ng video ng suspect ang panggagahasa niya sa biktima. Binidyohan niya rin po kasi ako gamit yung cellphone ko mismo. Paldo ka. Sir, Ano to? ibalik niyo sa akin yan. Pang scatter. Sir. Sir. Matapos gawin ng krimen, nagpaalam daw ang lalaki na lalabas sandali para bumili. Dito ka lang ha. Babalik ako. Kinuha rin ng suspect ang cellphone ni Lynn. Sinabi niya sa akin, saglit lang ako, 15 minutes lang, babalik ako, sabi niya. Nang makaalis ang suspect, walang sinayang na oras si Lynn. Pinalma ko lang din yung sarili ko kasi kung iiyak ako, wala namang ibang tutulong sa akin. Nakita ko yung oil ko sa gilid ko. Sinubukan ko talagang iabot na kung paano mong paraan para lang mapadulas yung tape. Hanggang sa natanggal ko na ho siya. Matapos magbihis, humingi ng tulong si Lynn sa staff ng nasabing hotel. Tulong! Tulong po! Ano nangyari? Sir, nitray po ako. Pinako lahat ng gamit ko. Sino may gawa niyan? Yung customer ko po, tumawag po kayo ng pulis. Tumawag kayo ng pulis! Hindi ko pwede kasi mabalap yung mga guest natin. Sir, kinahasa po ako. Ano po bang mahirap intindihin doon? Pahayag ni Lynn, ikinagulat niya ang tugon ng manager ng hotel. Sabi lang po nila sa akin, labas sila sa nangyari. Doon ako magulgulang iyak. Kinabukasan, nagtungo si alias Lynn sa Antipolo City Police Station para magsumbong. Ang problema, Kilala mo bang may gawa niyan sa'yo? Hindi po. Alam ko po yung mukha niya, pero yung pangalan, hindi ko po talaga alam eh. Wala siyang pagkakakilanlan, hindi alam kung saan mag-uumpisa. ayon sa mga pulis, hindi totoo ang pangalang Reynaldo Marinas na siyang ginamit ng lalaki sa pag-book sa masahista. Mahuli pa kaya ang suspect na walang awang gumahasa sa biktima? Umaga ng March 22, 2024, Kilala mo bang may gawa niyan sa'yo? nagtungo si Lynn sa Antipolo Police Station para ireklamo ang lalaking walang awang gumahasa sa kanya. Alam ko po yung mukha niya, pero yung pangalan, hindi ko po talaga alam eh. Ang problema noong mga sandaling yun, hindi matukoy ang pagkakilanlan ng suspect. Peke raw kasi ang ginamit niyang pangalan sa social media. Samantala, April 25, 2024, isang massage therapist sa Maynila ang ibinuk ng isang lalaking nagpakilala online sa pangalang Ray. May page po kami ng ng massage, tapos nandun po yung mga therapist, tapos may nag-message pong client. Kwento ng 20 years old na si alias Bella, inihatid pa siya ng kanyang rider papunta sa hotel na sinabi ng kliyente. Nabigay niya naman niya yung details niya, tapos ganitong room number, ganyan. Pag akyat ko po, dala ko po yung cellphone ko. Hi, sir. Tuloy ka.
sinabi ni Bella sa kanyang mga kasamahan sa trabaho ang oras ng pagpasok niya sa kwarto ng kliyente. Kailangan ko po kasi i-update yung rider para syempre sinabi ko po yung details ko. Pero sa gitna ng pag-report ni Bella sa kanilang group chat, Huwag kang papala kung ayaw mo masaktan. April 25, 2024. Nagtungo sa isang hotel sa Maynila si alias Bella, isang freelance massage therapist. Hi, sir. Tulad ng nakagawian, magiliw na binati ni Bella ang kliyente. Yung phone ko po, always ko po yung hawak kasi ina-update ko po sa GC namin. Ayon kay Bella, kailangang i-report sa kanilang group chat ang time-in nila sa loob ng silid ng kliyente. Pero nagtataka po ako sa kanya. Para po siyang may tinatago sa likod. Huwag kang papala kung ayaw mo masaktan. Bitawan mo ako! Huwag ka naman pumalag eh. Huwag kang papala. Na-type ko lang po is in po. Kasi pag sabi ko pong ganun, bigla niya na po akong tinutukan ng patalim po ng cutter. Pagbigyan mo na lang yung gusto ko para matapos tayo. Anong gusto mo? Pera? Ha? Meron ako pera. Kung pera lang naman gusto mo eh. Ano ba? Kulit naman oh! Palag ka pa eh. Gusto mo masaktan eh. Dahil sa takot, walang nagawa si Bella kung hindi sundin ang lalaki. Natatakot na po ako, na-trauma po ako na may posibilidad po talaga na baka patayin niya nga po ako. Matapos kahasain, binusalan ng suspect ang bibig ni Bella. Itinali rin ng suspect ang mga kamay at paa ng dalaga gamit ang isang electric cord. Tinignan niya na po yung bag tapos yung mga wallet. Kinalkal niya, wala po talaga akong pera. 400 plus lang po yung pera ko. 400 lang yung pera mo. Abunado pa ako sa'yo. Sabi niya, wala ka ba talagang pera? Sabi ko, wala po sir. Tapos sinabihan niya pa po ako ng linti ka. Wala ka palang pera. Sabi niya, nag-abono pa daw po siya. Matapos maisagawa ang krimen, umalis ang suspect. Dito na lakas loob na tumakas si Bella. Pilit niyang binuksan ang kwarto. At buong tapang na lumabas para humingi ng tulong. Nakakuhanan pa ng closed circuit television o CCTV ang paghingi ng tulong ni Bella. Makikita sa CCTV na patalon-talon si Bella para humingi ng saklolo. Nakahubad, nakatali ang mga kamay at paa. Tulong! Tulungan mo ako! Ano nangyari? Kuya! Ano ka dapat dyan, ma'am? Umalis na po. Tulungan mo ako, kuya. Kahit sobrang sakit po nung pa ako. Tiniis ko po yun kahit sobrang sakit. Nung araw din na yun, nagtungo si Bella sa Manila Police District para isumbong ang krimen. Ang problema, hindi rin alam ni Bella ang katauhan ng suspect. Bakit ako, Pearl? Binaboy niya ako, Pearl! Bakit ako? Pero matatanda ang isang buwan na ang nakalilipas, nag-report si Lynn sa Antipolo City Police tungkol sa parehong insidente. Ang alam ko lang ho yung mukha niya. Pero yung pangalan, hindi ko po talaga alam. Dalawang biktima pa ang lumutang dito sa aming tanggapan at nag-claim nga sila na sila din ay ginahasa ng taong ito at ninakawan. Humingi po ako ng tulong sa aming mga intel operatives at sa iba pang mga kasamahan namin para makilala ang taong gumawa nito sa kanya sapagkat dun
Sa CCTV footage na nakuha namin, siya po ay naka-bull cap, naka-face mask at naka-jacket. Naging challenge po ito sa amin kung paano siya ma-identify. Ipinagbigay alam na rin ni Lynn sa kanyang asawa ang dinanas sa kamay ng kliyente. Babe, may sinabi sa akin ng interview mo sa presido tungkol dun sa posibleng ng rape sa akin. Nakilala na ba nila? Kohe daw yung pangalan eh. Kohe? Ito ba? Babe, siya nga. Samantala, matatandaang tinangay ng suspect ang cellphone ni Lynn. Dahil dito, natuklasan ni Lynn ang posibleng kinaroroonan ng suspect sa pamamagitan ng tinatawag na GPS. Nakita po doon sa location kung ano yung mga dinaanan niya, saan siya huminto, ilang minutes siyang doon, at saka anong oras siya nakarating ng baras. Humimas na kaya ng rehas ang suspect na bumibiktima ng mga massage. Pinaboy niya ako, Pearl! Bakit ako? Naalarma ang Manila Police District sa reklamo ng freelance massage therapist na si Bella tungkol sa isang lalaki na gumahasa, nagnakaw at nagtali sa kanya sa isang hotel sa Manila. Ang nangyari kay Bella, dinanas din pala ng isang masahista na si alias Lynn sa lungsod naman ng Antipolo. Ang problema, hindi matukoy ng mga otoridad ang katauhan ng suspect. Pero dahil sa tulong ng mga kuha ng CCTV sa mga hotel kung saan naganap ang krimen, nagkaroon ng lead ang mga pulis. Simula po nung dumating si Bella dito sa aming tanggapan, wala pong pagkakakilanlan sa suspect. Maliban sa ito nga daw po ay bungi, maitim at makapalang kilay. Paano matitigil ang modus operandi ng tinaguriang serial rapist ng mga massage therapist? Hanggang nitong April 30, isang lalaki ang nahuli ng Manila Police District o MPD sa isang checkpoint dahil sa traffic violation. Oh, wala kang helmet, naka-tsinelas, naka-short. Nasa Manila ka. Patingin lisensya mo. Oo. ORCR, meron ka? Sir, nakalimutan ko sa bahay. Saan mo nga yung compartment mo? Nahuli sa lalaki ang ilang pakete ng pinaniniwalaang illegal na droga. Sir, di akin yan. Nasita sa isang checkpoint na siya ay walang helmet. Sa pag-uusisa ng ating mga kapulisan, nahulihan siya ng illegal na droga. Doon, tabi ka ron. Dahil dito, inaresto siya ng mga pulis para sa kasong possession of illegal drugs. Arrestuhin niya to. Kinilala ang lalaki bilang si Kohe Ferrer, 33 years old, residente ng Tondo, Manila. Sa MPD, tila namukaan ng mga otoridad ang suspect base sa larawan na binigay sa kanila ng mga masahistang biktima ng panggagahasa. Dahil dito, ipinatawag ng MPD ang biktimang si Bella. Miss, siya ba ang gumasa sa'yo? Sige, pasok mo na yan. Ipina-identify ko po itong muli kay Bella at positibo niyang itinuro na ito nga ang taong gumawa sa kanya ng panggagahasa at pagnanakaw. Naiyak po ako nun, ma'am, kasi po parang syempre po yung trauma po sa akin. Dinusalan at ginahasa umanong isang babaeng masahista sa Maynila. Ang suspect na aresto kalaunan matapos mahulihan ng umano'y illegal na droga. Mabilis na kumalat sa balita ang pagkakahuli ni Kohe Ferrer. Ayok kang manya ka! Ha? Sinira ko buhay ko! Baboy ka talaga! Mabulok ka sana sa kulungan! Ayok ka! Natutuwa na ako nakakulong siya eh. Pero ang kasiyahang naramdaman ni Bella at Lynn, panandalian lang pala. Dahil sa kakulangan ng ebidensya sa kasong drugs, napalaya si Kohe. Ayon po sa piskal na pinagsampahan ng kaso sa kanya ay nagkulang ang mga ebidensya na isanabmit ng ating mga arresting, katulad ng ticket dun sa unang pagsita sa kanya na wala siyang helmet.
Ito naman po ay hindi nangangahulugan na siya'y wala ng kaso. Pakiramdam ako na makakalabas pa siya. Kasi nalaman ko po na hindi dahil sa case ng nilalakad namin kung bakit siya nakakulong. Mapanagot pa kaya si Kohe sa mga nagawa umano niyang krimen? Isa na namang masahista ang dumulog sa Antipolo City Police Station. Ayon sa biktima na si alias Mia. Siya ba ang humahasa, sir? Oo, siya. Siya po. Hapon ng araw na yun, isang lalaki na nagngangalang Michael Angelo ang nag-book sa kanila ng masahe. Pagdating ko po dito sa room 64, pinatok ko yung pintuan ng room. Tapos binuksan naman yung client. Pagpasok ni Mia sa kwarto. Uy, sir! Ano bang ginagawa niyo? Huwag naman... Bigla niya na po akong sinugaban sa liig. Tapos yun, sumigaw po ako ng malakas. Maawa kayo, sir! Mabit ka! Mabit! Pinilit ni Mia na lumaban at humingi ng tulong. Awa niyo na, sir! Wala po talaga sa akin nakarinig kasi ang lakas po ng volume ng TV. Tapos nakatutok na sa akin yung patalim na hawak-hawak niya hanggang sa pinaupo niya po ako sa higaan. Dito na raw siya walang awang pinagsamantalahan ng suspect. Matapos maisagawa ang kahalayan, itinali rin si Mia ng suspect tulad ng ginawa sa ibang biktima. Tinali niya na po yung paa ko ng paikis. Tapos yung kamay ko sa may likod. Tapos yung suot-suot ko pong damit, yung binusan niya po sa bibig ko. Tapos tinalian niya po. Sobrang higit ng mga tali niya. At tulad ni Lynn at Bella, kinuha rin daw ng suspect ang mga pera, alahas at cellphone ni Mia. Doon na po niya kinuha lahat ng mga gamit ko. Yung pera, yung cellphone ko, yung nakasuot sa akin na relo at saka bracelet. Kinuha niya po yun. Tapos pagkatapos po nun, nagbihis na siya. Inireport sa Antipolo City Police ang sinapit ni Mia. May natanggap ang Tactical Operation Center namin na allegedly merong biktima ng panghahalay, panggagahas at ninakawan. Napag-alaman natin sa ating mas masusing pag-imbestiga na siya po ay sangkot sa iba't ibang uri ng panggagahasa, partikular na ang mga freelance therapist na kababaihan. Samantala, sa tulong ng tracker ng cellphone ng unang biktimang na si alias Lynn, natuntun ng mga otoridad ang kinaroroonan ng suspect. Nung nalaman namin yan, gawa rin nung cellphone na ninanakaw niya sa biktima. Natatrack. Aling Tasing. Oh, okay. Magbabayad na ako sa utang ko. O yan, Aling Tasing. Wow. Ano? Kakain ka ba? Anong gusto mo? Hindi na ako. Punta na ako. Oy, bata ka pa. Labas. Tigil! Hoy, Ferrer! Naaresto ka namin sa alang panggagahasa at pagnanakaw. Ano man yung sasabihin, maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa namang hukuman. Kayo may karapatang kumuha ng sarili mong tagapagtanggol na yung pinili. Kung wala nga kayaan, ito'y pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Kilala siya dun sa lugar. Kaya nung makita yung picture niya, na-verify na kaagad. Nakilala na kaya na ituro sa amin. Nasa lubong na dun sa daan. Doon na hinuli. Sa istasyon ng pulis, lumuhod si Kohe habang humihingi ng tawad sa mga biktima. Sorry po talaga, ma. Parang ako Sige po. Hindi mo mamatay ngayon. Hindi po. Mamatay mang parla po sa baka na po, ma. Sana naisip mo yun. Ka ba? Ano gusto niyo gulugin po? Patayin mo para kawain na, ma'am. Kaya alas ka kayo na to eh. Hindi na po, ma'am. Sorry po, sorry. Pero para kina Lynn, Bella at Mia, walang kapatawaran ang paulit-ulit na krimen na ginawa ni Kohe laban sa kanila. Nagpasalamat na rin po ako kasi hindi lang sa akin, sa mga ibang therapist na nagawa niyang kahayupan. At least,
paano na rin ba yung hustisya para sa kanila kung di man nila nahuli noon sa mga nangyari. Ito, nahuli na rin siya. Nakikita ko motibo una-una is parehas. Yung sexual lust niya, tapos yung intent to gain. Kasi nga, doble yung ginagawa niya eh. Nakakagain na siya ng properties and pera, actual, through online wallet, at naisasagawa pa niya yung sexual needs niya sa kanyang mga supposed to be na masahista. Iniimbestigahan din ng mga pulis kung mayroong pagkukulang ang mga hotel kung saan naganap ang krimen. Ang pananagutan nila doon is pwede silang maharap sa kasong obstruction of justice. Hindi na nagbigay ng pahayag sa Pinoy Crime Stories ang suspect na si Cohe Ferrer. Pero sa mga naunang panayam niya sa GMA Integrated News ay inamin niya ang kanyang ginawa. Tinali ko po, pero kumbaga nataranta po ako nun eh. Saan parte mo sa tinali? Sa kamay po, sa asapa. Para hindi po siya makapagwala. Yes, no, malaking nawala sa tinik namin, no? Tinik na sa lamunan. So kami nagpapasalamat na ngayon ay nasa kote na natin itong serial rapist na ito at least matutuldukan na natin yung pang-aabuso sa mga masahista na kababayan po natin. Panawagan ng mga otoridad sa iba pang naging biktima, lumantad at huwag matakot na magsampa ng kaso. Hanggang sa susunod na Sabado sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.